Aksidente kong nailigtas ang isang babaeng nalulunod. Habang binibigyan ko siya ng mouth-to-mouth dahil sa sobrang ganda niya. Ginamit ko ang dila ko. Pero sa dekada 70, kung saan mas mahalaga pa sa buhay ang puri. Walang ibang pagpipilian si Xu Qingyu kundi ang pakasalan ako. Nang mamatay ang mga magulang niya. Ang nakababata niyang kapatid na si Xu Qinglian ay sa amin na rin tumira. Ako ang siga sa aming baryo. Ngayong nakuha ko na siya, bakit ko pa siya pahahalagahan? Kapag nalalasing, minumura ko siya. Kapag natatalo sa sugal, sinasaktan ko siya. Kapag wala ako sa mood, binubugbog ko siya. At sa wakas, sa lamesa ng sag-alan. Ipinangako ko, na matapos kong ibenta ang hipag ko bilang bayad sa 50 pisong utang sa sugal. Tuluyan nang bumigay si Xu Qingyu. Dala-dala ang 3 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagbigti siya sa biga ng aming bahay. Bayaw, wag po ganito. Birhen pa po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po ako. Mababaliw po si ate. Di ba may malubha akong sakit? Ang ganda naman ng babaeng to, oh. Siguradong lalaki ang kaya niyang ibigay na anak. Medyo payat nga lang. Pero hindi yan sagabal sa pagtatrabaho sa bukid. Magaling din yan sa mga gawain. Anong taon at anong petsa na ngayon? Oktubre 8, 1976. Tol. Nahihibang ka pa ba dahil sa tulog? Totoo nga nakabalik ako sa nakaraan, 40 taon ang lumipas. Sa mismong araw na ipinagbili ko ang hipag ko. Iyon din ang araw kung kailan nawala ang asawa ko. Hindi ko na siya ibebenta. Umalis na kayo. Pare, G, nagago mo ba kami? Kagabi pa lang sa sag-alan, may usapan na tayo. Nagkasundo na ang lahat para sa nanalo. Tapos aatras ka ngayon. Naghahanap ka ba ng gulo? Sinasadya mo talagang maghanap ng away, ano? Maniwala ka man o hindi, yari ka sa akin ngayon. Ay. Huwag kang gumalaw. Ibigay nyo sa amin ang tao. Tapos lumayas na kayo. Kundi, babarilin kita. Sige, barilin mo ako. Anong sinabi mo? Hindi ka ba natatakot? Huwag na nating pag-usapan kung takot ba akong mamatay o hindi. Ang tanong ko lang, kaya mo bang iputok yan? Duwag ka pala. Kung may bayag ka, patayin mo na ako. Kung hindi, lumayas ka na agad. Talagang kaya kitang barilin. Huwag mong isipin na nakikipaglaro lang ako sa'yo. Dalawang duwag, naglalakas loob pang magbenta ng tao. Hanapin niyo ako pagkalipas ng 1 buwan para kunin yung 50 pesos na ibabalik ko sa inyo. Ngayon, lumayas na kayo. Magtutuos din tayo. Hindi pa tayo tapos. Bayaw. Hay, hindi mo na ako pipiliting ipambayad utang. Uuwi na muna ako, bunso. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan ka lang sa paglakad. Sa dati kong buhay, matapos kong itaboy si Xu Qingyan. Pag-uwi ko sa bahay, si Xu Qingyu ay bumagsak na sa sahig, wala nang buhay sa sobrang sama ng loob. 3 buwan pa naman ang dinadala niya sa sinapupunan. Kahit na nakaalis ako sa kabundukan kalaunan. Mula sa pagiging isang maliit na tindero, unti-unti akong umasenso at naging isang malaking boss. Pero habang buhay na akong hindi nag-asawang muli. Shanghai, pumunta ka sa bahay mamayang gabi, ha? Tumabi ka, nagmamadali ako. Pinakawalan mo na nga ang hipag mo. Ano pa bang ikinagmamadali mo? Kapag natalo ka na naman mamaya, ipusta mo na sa akin ang asawa mo. Pangako, aalagaan ko siya ng mabuti, hihihi. Sige, magsalita ka pa ng kung ano-anong basura. Maniwala ka man o hindi, tatapusin na kita ngayon din. Nagbibiro lang ako, tol. Bakit ka naman nagkakaganyan? Kaibigan, sa susunod na dumulas ulit yang dila mo, hindi na magiging ganito kadali para sa'yo, model. Ano bang nakain ng gagawang to? Dati, kahit biruin natin yung pamilya niya, hindi naman ganyan kalaki ang reaksyon niya. Bakit parang ibang tao siya ngayon? Dumampot pa ng malaking pamalo, yayain natin mamayang gabi, hingan natin ng pera. Painumin lang natin ng ilang baso. Kahit bahay nila, kusa niyang isusuko sa tinyan. Puwer, walang kwenta.
Mahal. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Huwag kang lalapit. Natatakot talaga ako. Mahal, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Hayop talaga ako. Paano ko nagawang saktan ka? Hinding-hindi na kita sasaktan ulit. Ibinenta mo ang kapatid ko. Tapos babalik ka para aluin ako. Sa tingin mo maniniwala ako. Kahit ba ang mamatay ay ipagkakait pa rin sa akin. Naiuwi ko na ang kapatid mo. Paano ko naman siya maibibenta? Nagdilim lang ang paningin ko noon. Kaya ko nagawa ang bagay na mas masahol pa sa hayop. Huwag kang mag-alala, ang kapatid mo ay parang kapatid ko na rin. Aalagaan ko siya kung paano kita inaalagaan. Si Xu Qingyu ay taga-syudad. Ang mga magulang niya ay parehong may pinag-aralan. Pero ipinatapon sila sa probinsya at doon pinahirapan hanggang sa mamatay. Noon, nahulog siya sa tubig at iniligtas ni Li Changhai. Akala niya, mabuting tao ang nakilala niya. Pero sinamantala lang pala siya nito. Para mapangalagaan ang kanyang puri, wala siyang nagawa kundi pakasalan ito. Noong mga panahong iyon, sinasabi ng lahat na matangkad at gwapo siya. Kapag kasama niya ito, para siyang isang artista. Para silang isang pares na itinadhana. Pero ang buhay may asawa niya ay naging sunod-sunod na bangungot. Ate, bakit ang tanga mo? Anong mangyayari sa akin kapag nawala ka? Bunso, hindi ka naman ginalaw ni Li Changhai, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung mayroon kang problema, sa akin mo ibaling model. Huwag mong apihin si Bunso. Hindi na mauulit ang mga ganitong bagay. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Para mainggit ang buong baryo sa atin. Isang napakagandang buhay. Ito na lang ang natitirang giniling na mais sa bahay. Mrs. Bunso, pagtiyagaan nyo na muna to. Mamaya, hahanap ako ng pagkain. Ang pagkain sana natin para sa 3 araw, niluto mo ng sabay-sabay. Paano na tayo mabubuhay niyan? Huwag kayong mag-alala, kumain na kayo. Mrs., mamayang gabi, kakain tayo ng karne. Bukas, ibabalik ko na ang utang nating pagkain kay ate. Bunso, gutom ka na, di ba? Sige na, kumain ka na. Aalis muna ako sandali. Ate, saan kaya pumunta si kuya? Mukhang sa bundok siya nagpunta. Hay nako, yang taong yan, puro sigarilyo, alak, at sugal lang ang alam gawin buong araw. At umaasa ka pa talagang makakahanap yan ng pagkain. Kahit yung kita natin sa sakahan, tayong dalawa ang nagpapakahirap. Sa laki niyang yan. Sumubok na ba yang magtrabaho sa bukid kahit isang beses man lang? Saktong buwan ng Oktubre, ito ang panahon kung kailan pinakamatataba ang mga palakang gubat. Makakahuli ako ngayon ng mga isda at palaka na may uuwi. Ang mga uod dito ay matataba at malalambot. Paboritong-paborito to ng mga isda at palaka. Sakto to para gawing pain. Sige, ilalagay ko muna ang mga patibong. Ngayon naman, hahanapin ko na yung ligaw na ginseng. Inom muna ako ng tubig para makabawi ng lakas. Hay, kailangan kong maghanap ulit ng maigi. Tanda ko, nandito lang yun sa paligid. Ayun, nahanap ko rin. Wow, 4 pa ang sanga ng dahon. 4 na set ng dahon sa pangunahing tangkay. Bawat set, may 4 na dahon.
Itong isang to, mga 50 taon na siguro ang tanda. Hindi pwedeng madaliin ang trabahong to. Kahit isang hibla lang ng ugat nito ang maputol. Malaki agad ang ibababa ng presyo nito. Wow, ang bango. Yayaman na ako nito. Sanay kasi ako sa pagiging batugan dati, kaya, konting trabaho pa lang, masakit na agad ang likod at balakang ko. Alas 5 na pala ng hapon. Kung hindi pa tayo uuwi, aabutan na tayo ng dilim sa daan. Sa kabuuan, mahigit 70 isda ang nahuli. At mahigit 30 palaka. Sapat na to para sa isang masaganang hapunan nilang magkapatid. Talagang sinwerte ako ngayong araw. Abat nakatsyempo pa ako ng manok gubat na pauwi sa pugad. Napaka-ailap pa naman ng hayop na to. Sa kaunting kaluskos lang, tatakbo na agad palayo. Kadalasan, sinasadya pa niyang tumilaw ng malayo sa akin. Pero ngayon, sa wakas ay nakahanap din ako ng tiyempo. Sa layong 5 metro, kailangan lang ng steady na kamay. Sapat na ang baril. Ayun, at napakataba pa. Isasabaw kasama ng mga palaka. Kapag pinagsama, sa wakas ay may maipapakain na akong pampalakas sa asawa ko. Ate, si kuya, bakit wala pa? Ang dilim-dilim na sa labas. Siguro nagsusugal na naman yun. Lagi na lang sinasabing magbabago, pero paano naman magbabago yun? Baka naman naghahanap na siya ng pagkain. Gutom na ako, ate. May kaunti pang lugaw na mais sa kusina. Sige, iinitin ko para sa'yo. Si Lausan ba, yung anak ni Shanghai, nandyan? Nagsusugal. Hipag, bakit ka napasyal? Siyempre, para sa magandang balita. Ito ang pamangkin ko sa aming pamilya. Naisip kong ayerto siya rito sa kapatid mo. Para naman hindi na mapunta sa iba ang grasya, di ba? Hipag, anong pinagsasasabi mo? Magdi-18 pa lang si Ching Lian sa susunod na buwan. Bata pa siya. Hindi ba't lahat naman ng babae, darating din sa pag-aasawa? Pwede na siyang mag-anak. Dala ko na nga ang dote. Karne to, oh, mula nang pakasalan mo yang si Lausan, nakatikim ka na ba ng karne? Naisip ko lang, dahil sa hirap ng buhay dito sa ating lugar. Hindi na kailangan pang magdaos ng kasal. Hayaan mo na silang magsama dito sa inyo para wala nang atrasan. Bukas, isasama na siya ng pamangkin ko para magsama na sila. Hindi ako papayag. Bakit naman? Wala naman akong sinabing gusto kong mag-asawa ah. Hindi ikaw ang masusunod kung mag-aasawa ka o hindi. Hindi mo ba nakikitang kinakausap ko ang ate mo? Itong babaeng to, laging palamunin ng Lausan namin. Pati inumin niya, galing sa Lausan namin. Yang kakarampot mong kinikita sa isang araw, sapat na ba yan sa pagkain at tirahan mo? Asawa ni Lausan, mag-usap tayo sandali. Hayaan mong pumasok sa kwarto ang pamangkin ko para makapag-usap sila nitong babae. Hindi ako papayag dyan. Maghanap na lang kayo ng iba. Kunin nyo na yung karne. Hindi ko kailangan yan. HMP. Hindi mo kailangan, pero si Lausan. Kailangan niya. Tsaka sa akin siya pinaka nakikinig. Siguradong papayag siya sa kasal na to. Hiha, pagkatapos nito, mas magiging malapit pa tayong pamilya. Sasabihan ko na lang si Lausan na bawasan ang pambubugbog sa'yo, di ba? Ayos na yon. Hindi, ate, kahit pa bumaba ang langit ngayon. Walang makakapigil sa pamangkin ko na kunin siya ngayong gabi. Siya na lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Joe. Hindi pwedeng sa henerasyon niya pa maputol ang aming lahi. Aray, ang tiyan ko. Ako. HMP, araw-araw kang ang binubugbog ni Lausan hanggang sa magkapasa-pasa ka. Pero ni minsan hindi ka namin narinig na sumigaw. Tapos ngayon, mag-iinarte kang mahina sa harap namin. Ate, mga hayop kayo. Ano to? Dugo to. Bakit ka dinudugo? Hoy, hindi kita tinulak ah. Ikaw mismo ang natamba. Mahal. Ang lakas ng loob niyong saktan ng asawa ko. Mahal, ayos ka lang ba? Naapektuhan ang dinadala niya. Bunso, bunso. Tulungan mo ko, bunso. Ah. Isang araw lang akong nawala sa bahay. Naglakas loob na kayong pumunta rito para guluhin ang hipag ko.
Anong akala nyo sakin? Hahayaan ko lang kayo. Sinaktan mo ko. Hinayupak ka. Aray, tama na, huwag na. Tinangka akong bastyusin ng lalaking dinala ng bayaw ko. Tapos tinulak pa niya ang ate ko. Siya naman itong nadapa ng kusa. Paanong masasabi mong ako ang tumulak sa kanya? Hipag niya ako, itutulak ko ba siya? Ikaw. Joe Wenlin, hindi pa tayo tapos. Humanda ka sa akin. Lolo, tulungan niyo po kami. 3 buwan na pong buntis ang asawa ko. Pagkatapos niyang madapa, dinyugo po siya sa baba. Shanghai, alam mo naman ang patakaran ni Lolo. Hindi na ako nanggagamot pagkalagpas ng alas 7 ng gabi. Huwag mong hayaang sirain ni Lolo ang patakaran niya. Ang patakaran ay para lang sa patay. Pero ang tao ay buhay. Ang asawa ng pamangkin mo, mamamatay na. Anong patakaran pa ang sinasabi mo? Kung magkano po ang bayad, yun po ang ibibigay namin. Pangako, babayaran kita ng doble sa loob ng 3 araw. Isang kahig, isang tuka na nga lang tayo. Anong ipambabayad natin? Ituring nyo na lang na may utang na buhay ako sa inyo. Buhay na ang nakataya rito. Huwag na po kayong mag-alinlangan, Lolo. Kailangan po ba ng mainit na tubig? Anong mainit na tubig? Sa mga nabasa ko dati tungkol sa pagkalaglag ng bata, kailangan din yata yon. Malakas ang kapit ng bata. Kahit na dinyugo siya ng kaunti, bahagya lang naman ang naging paghilab. Uunahin kong ay acupuncture siya. Bibigyan kita ng 10 pakete ng halamang gamot. 1 pakete bawat araw. Pagkalipas ng 7 araw, makakabangon na siya. At pagkatapos ng 10 araw, wala nang magiging problema. Nako, salamat po sa abala. Sa mga panahong ito, mas maganda kung mapapakain mo siya ng tinulang manok. Pakainin mo ng maraming karne, para manumbalik ang lakas ng katawan niya. Bukod pa riyan, marami siyang pasa sa katawan. Kung hindi, imposible namang maging ganito kalala dahil lang sa pagkadapa. Kung hindi siya aalaga ang mabuti, hindi natin sigurado kung mabubuhay pa ang bata. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuti na lang at hindi ko nataman ang tiyan niya noong binugbog ko siya. Kung hindi, pagsisisihan ko talaga yun habang buhay. Ang totoo niyan, kulang pa ng ginseng ang gamot na to. Bawat pakete ay may isang manipis na ugat ng ginseng. Malaki na sana ang magiging bisa nito. Sayang nga lang at wala ako niyan dito. Salamat po, Tay. Dadalhin ko po sa inyo ang bayad sa loob ng ilang araw. Huwag mo munang alalahanin yan. Ang mahalaga ay ang paggaling ng bata. Itay, hindi nyo na sana siya tinulungan. Yung 10 pakete lang ng halamang gamot ay 5 piso na. Hindi niya yan mababayaran habang buhay. Walang kasalanan ng bata, hindi naman natin pwedeng hayaan na lang siyang mamatay. Isipin na lang nating gumagawa tayo ng mabuti. Bunso, magpakulo ka na agad ng isang malaking kaldero ng mainit na tubig. Ang kalahati, gamitin mong panglinis sa ate mo. Yung kalahati naman, iluluto ko tong manok. Yan ang kakainin natin ngayong gabi.